Sa huli pong assessment po ng FIVOLCS, ano na po ang sitwasyon dyan sa Mindanao? Okay po. So, unahin ko po kayo siguro sa update po ng aftershock po. Sa ngayon po, 8 a.m., 1,100 na po yung recorded aftershock. Then 313 is yung platted po. Then 23 po dito is yung felt, ibig sabihin na intensity po. Then ang magnitude range po is to 1.3 to 6.7. Wow. Medyo marami na po yung mga aftershocks. Inaasahan pa ba natin na may mga kasunod pa? Opo, tama po kayo. So, inaasahan po natin na dadami pa po yung aftershock, tapos pwede pong tumagal po yan ng ilang buwan po. Example po niyan is yung nung October po 2025, last year lang po, di ba meron po tayong Cebu earthquake po. So hanggang ngayon po, nakaka-record pa po yun ng aftershock. What more po, ito pong magnitude 7, mas malaki po ito, 7.8. So, tingin po namin, mas matagal pa po siya. Siguro sir, Aftershock speaking of aftershocks, dahil nga po parang sa aming pagtingin, sa aming pananaw, para pong dyan po sa Mindanao, mas madalas po yung aftershocks kapag may nangyayari po na lindol dyan. Ito nga po, sabi nyo nga, umaabot ng 6.7 yung aftershocks. It's like a whole new earthquake, di ba? 6.7, napakalakas na po. Pero po ba maipaliwanag po sa amin kung bakit po ganito? Bakit tila mas mahaba yung aftershocks? Bakit tila mas marami at tila mas malakas? Oo. Does it have to do with the geological characteristics po of the Mindanao Trench as compared po sa Manila Trench, for example? Okay po. So, ang generator po ng lindol na to is Cotabato Trench. So, yung Cotabato Trench, pag in-imagine po natin, mahaba po siya. So, isipin po natin, pag nagtingin po tayo sa maps po, dagat sa may Mandang Pagadian po, tapos pababa po ng Sarangani. So, medyo mahaba po yun. So, yung mga ganito, kapag mahaba po kasi ang generator natin, mas malalaki po yung kaya niyang i-produce na lindol po. Then, kapag mas malaki na produce na lindol po, syempre po, mas malalaki po yung aftershock. Ang nagiging basis po namin usually, 1 degree lower. Meaning, kunyari, itong event po natin na 7.8, ang tingin po namin na pinakamalaking aftershock niya dapat is around 6.8 po. Mga ganun po. Yun po yung estimate po na pinakamalaking aftershock niya po. Opo. Initially, naglabas po ng tsunami warning pero inalis na din. Pero dahil nga po medyo may kalakasan din yung mga aftershocks, may pangangailangan ba na muling itaas ang alerto for tsunami, sir? Okay po. So tama po yan. If nakaramdam po since 7.8, so yung mga aftershock niya pwede pa pong lumampas ng 6.5. Kasi usually po pag nag-release po kami ng tsunami information, 6.5 pataas po. So posibleng yung aftershock niya umabot po sa ganun. If yung mga nasa coastal area po natin, nakaramdam po sila ng malakas na lindol o kaya nag-recede po yung tubig sa dagat or may sound na narinig na parang may parating na tubig, ayun po, posible may parating na tsunami. Yun po yung tinatawag namin natural signs na any dun sa tatlong mapansin po nila, lumitas po sila. So, meron pa rin posibilidad if magkaroon po tayo ng malakas na aftershock.